Hello po mga ka-business. Good morning, good afternoon, at good evening po sa ating lahat. Welcome po ulit sa ating channel. Bago po natin simulan ang ating vlog or ang ating pag-uusapan, ay nais ko pong mag-sorry mga ka-business kung medyo natagalan yung pag-upload po natin. Gawa po ng inantay muna po namin ma-approve yung ating Google AdSense para po sa mga susunod natin pagka-upload ay may revenue na po siya mga ka-business. Kaya pasensya na po talaga mga ka-business kung yung iba po sa inyo ay nag-antay po talaga ng medyo matagal. Kasi almost 1 week din po ata akong walang upload. Bali ayun mga ka-business, ang ating pag-uusapan ay isa sa mga may init na usapin patungkol sa mental health. At ang iba po sa ating mga subscribers and viewers ay nakapag-share na ng kanilang mga experiences patungkol sa kanilang mga nararamdaman. Nagbabasa po kasi ako ng mga comments, mga ka-business. At napansin ko po na parang iisang tanong lang yung gusto nilang itanong based dun sa mga nararanasan nila at nararamdaman nila. Kaya eto po mga ka-business, minabuti ko na po na ito ang itopic natin or pag-usapan. At ito pong mental health condition na ito po yung mga madalas na nagagamit na term or madalas nating naririnig sa marami. Kaya ngayon mga ka-business, hihimay-himayin natin siya sa paraang maiintindihan niyo po. At maglalapag din naman po ako ng mga references. At ayun nga po mga ka-business, sa pagbabasa ko nga po ng mga comments na galing sa ating ibang mga subscribers and viewers na na-share ang kanilang mga experiences, saludo po ako sa inyo dahil yung pagbibigay nyo pa lamang ng experience nyo or pagbabahagi pa lamang ng experience nyo ay isang malaking step na po yun. Katapangan na po yun mga ka-business. Kasi yung mga nakakaranas po ng ganyan, yung iba kinikimkim nila or dinideny nila sa sarili nila na hindi ako nalulungkot, ganyan. Hindi ito yung nararamdaman ko. Kaya mga ka-business, yung mga nakapag-comment po sa ating channel ng kanilang mga experiences, saludo po ako sa inyo. Isang katapangan po ang inyong pinapakita. At ayun nga mga ka-business, ang ating pag-uusapan po ay patungkol sa anxiety and depression. Yan po yung mga term na laging nagagamit or naririnig natin sa ibang tao, sa social media. Masyado na pong laganap yung term na yan. At ngayon po mga ka-business, hihimay-himayin po natin siya sa paraang mauunawaan niyo po sa simpleng salita. At ang ating gagamiting reference po ay yung tinatawag nating DSM-5 text revision or yung Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Ito po siya mga ka-business. Bali, PDF lamang po ito. Parang soft copy. Ayan, mahaba po yan. Meron din po akong hard copy nito pero sobrang kapal niya po kasi. Kaya dito po tayo magbe-base. Ito rin po yung ginagamit ng mga professionals para mag-diagnose. Pero ang sa atin po mga ka-business, ulitin ko lamang po, disclaimer lamang po ulit, hindi po tayo magda-diagnose at never po tayo magda-diagnose. Ayunin lamang po ng video na ito ay maghatid sa inyo ng kaalaman, awareness patungkol sa mga mental health para kung sakali pong nakakaranas na po kayo ng mga sintomas ay wag ho tayong mahiyang lumapit sa mga mental health professionals dahil hindi naman po nakakahiya yung ganung bagay dahil ang mga mental health professionals po natin ay may iba't ibang purpose katulad ng counseling, therapy,
hindi naman po yan agad-agad na manadiagnose tayo. Dumadaan po yan sa iba't ibang assessment. Patalastas po muna tayo sandali lang po mga minamahal naming mga ka-business. Kami po ay dealer ng lahat ng klase ng mga sewing machine. Meron tayong brand new, slight use, second hand, at meron din po tayong mga high speed, aging, piping, buttonhole, button sew at iba't ibang uri pa po ng mga makinang ginagamit sa pananahi. Kami rin po ay tumutulong sa mga gustong mag-put up na kanilang sariling patahian. It's either a tailoring shop or a garments, dress shop, para po kayo ay may i-guide namin kung anong mga sewing machine ang inyong kakailanganin. Please po feel free to inquire at kami po ay magiging masaya na kayo ay aming paglingkuran. O tuloy na panonood mga ka-business! Tira! At ngayon mga ka-business, pag-uusapan natin ang patungkol sa anxiety and depression. Sinabi nating depression, ito yung parang nakakulong ka sa lungkot, samantalang yung anxiety naman ay parang natatakot ka sa mga bagay na pwedeng mangyari sa hinaharap. Sinabi din po nating depression, ito yung nararamdaman mong wala ka ng pag-asa, wala kang energy, at nawawalan ka ng mga gana sa iba't ibang bagay na dati mo nang kinagawian. At samantalang anxiety naman po, dito yung parang lagi kang natetense, nagwo-worry, napakaramdam mong may mangyayaring masama sa paligid mo in the future, or parang may mali. At parehas po silang nag-i-exist mga ka-business. Ngayon mga ka-business, paano tayo magiging aware na baka depression na yung nararanasan natin or ng ibang tao mahal natin sa buhay? Ayon po sa DSM-5-TR, kailangan pong may at least 5 symptoms sa loob ng 2 linggo. Ano-ano po yung mga symptoms na yon? Una, may malalim na kalungkutan o kawalan ng gana. Ito po yung tinatawag nating anhedonia. Pangalawa, pagbabago sa tulog o gana sa pagkain. Wala kang gana kumain, nahirapan ka matulog, or di naman kaya tulog ka ng tulog. Pangatlo, pagkabagal o pagkabalisa sa kilos. 4, nararamdaman mong parang wala ka ng halaga. Pang-5, kawalan ng energy. Pang-6, hirap mag-concentrate. At panghuli po, nagkakaroon na tayo ng suicidal thoughts. Ito po yung parang ready kang gumawa ng isang bagay na ikakawala ng buhay mo. Mga symptoms po na yan, dapat siyang sasabi nating depression na siya kapag nakakasagabal na siya sa pang-araw-araw nating gawain, sa bahay, eskwelahan, or sa trabaho natin. Yan mga ka-business. At dumako naman po tayo sa anxiety. Ayon din po sa DSM-5-TR, ang sintomas ng anxiety ay dapat hindi bababa sa 6 months. Ibig sabihin, kapag nararamdaman mo na yung mga sintomas na to sa loob ng 6 na buwan, maaaring anxiety na nga ay nararanasan natin or ng mga mahal natin sa buhay. At masasabi nating anxiety na rin ito kapag ang sintomas po ay umabot sa 3 pataas. Ano po yung mga sintomas na to? Una, labis at hindi mapigilang pag-aalala. Yung parang masyado ka nag-aalala sa mga mangyayari sa hinaharap. Pangalawa, hirap makapagpahinga. Yan, isip ka ng isip. Pangatlo, madaling kabahan. Pang-4, pagod or tense ang katawan. Sunod po ay problema sa pagtulog at nahihirapan ding mag-concentrate. Bali mga ka-business, ang anxiety po, ito po yung labis-labis na pag-alala sa mga bagay na hinaharap. At yung symptoms nga po, kailangan 3 pataas sa loob ng 6 na buwan. Sa madaling sabi mga ka-business, ang depression, ito yung parang gusto mo nang tumigil yung mundo mo. Samantala nga anxiety, gusto mong gumalaw pero hindi mo alam kung saan ka magsisimula or kung ano yung uunahin mo. Dahil nga sobra-sobra ka na mag-alala sa mga pwedeng mangyari sa future mo.
Para lalo pa po nating maunawaan ang anxiety at depression, paano po ba ito nangyayari? Saan po ba siya pwedeng makuha? Or saan po ba siya pwedeng ma-develop? Ang depression, mga ka-business, hindi lang ito yung sadness at yung anxiety, hindi lang siya basta-basta overthinking lang. Meron siyang mga iba't ibang sanhi or meron siyang iba't ibang pinagkukunan katulad ng biological, psychological, at social factors. Ayon din po ito sa DSM-5. Pag sinabi nating biological, mga ka-business, may kinalaman siya sa imbalance ng brain chemicals. Maaari din pong may kinalaman sa psychological, maaaring galing sa trauma. Pangatlo, social, yung mga stressors na galing sa work, financial problems, at sa relationship. At ayun nga po, mga ka-business, no, nadadagdag sa stigma pagdating sa mental health kapag nag-open na tayo. Parang sinasabi ng iba na, mahina ka lang, kulang ka lang sa dasal. Which is hindi po, mga ka-business. Ayan na po, nabanggit natin yung iba't ibang dahilan kung bakit natin nararanasan yung mga mental disorders or mental health conditions. Kaya labis po akong nagbibigay ng saludo sa mga nag-share po ng experiences nila sa comment section po natin. Dahil yung bagay pa lamang po na yun na pag-acknowledge or pag-share nyo ng inyong nararamdaman ay malaking hakbang na po para kayo ay matulungan or para mag-guide yung inyo pong nararamdaman. At para lalo po nating maintindihan ano po bang nangyayari sa utak ng isang taong may depression at anxiety? May kinalaman po dyan yung neurotransmitters. Ang neurotransmitters po, mga ka-business, ito po yung mga chemical sa ating utak. Yun nga po, nabanggit ko na kanina, yung mga brain chemicals. Meron po tayong serotonin. Ito po yung mood stabilizer. Na kapag mababa po ang ating serotonin, mas prone po tayong ma-depress. Pangalawa, ang dopamine. Ito po yung motivation and reward chemical natin. Na kapag kulang po yung dopamine sa utak natin, mas madali tayong mawalan ng gana. Pangatlo, yung tinatawag nating norepinephrine. Ito yung stress hormone natin na kapag mataas or sobra ay mas nagdudulot sa atin ng kaba or panic. Kaya based po dito, mga ka-business, masasabi natin na kapag brain chemicals na po ang may problema, hindi na po sapat yung mga positive affirmations lang, kailangan balance. May therapy at yung iba humahantong nga po sa medications para mabalanse po yung brain chemicals nila. At ayun nga po, mga ka-business, alam ko po sa inyo at kumalat din naman po sa social media at siguro sa mga balita na rin po ang labis na nakakalungkot na balita patungkol po sa anak ni Kuya Kim Atienza na si Eman Atienza. At kilala po yung anak ni Kuya Kim Atienza na si Eman bilang content creator. Makikita po natin sa mga contents niya na lagi siyang nasa labas, masigla siya, masayahin, palatawa. Marami nga pong natutuwa sa kanya. At sa kabila ng ganong pinapakita niya ay may tinatago po pala siyang labis na kalungkutan at pinagdadaanan na hindi lubos na alam ng mga malalapit niyang kaibigan or mahal sa buhay. Ito po, mga ka-business, hindi lamang po ito para gawing content yung ganitong usapin. At masasabi po natin na sa ganitong mga pangyayari na mental health issues really exist, mga ka-business. At kung minsan, hindi natin namamalayan kung sino pa yung mga palatawa, palaging masaya. Sila pala yung magaling lang magtago ng mga tunay nilang nararamdaman. Kaya, mga ka-business, nais ko lang po iparating na sana maging mabait tayo, mga ka-business, at maging maunawain, maging maingat tayo sa mga ginagamit nating salita sa mga tao sa social media or kahit sa mga kamag-anak natin, sa mga kakilala. Kasi
hindi natin alam kung may pinagdadaanan ba sila or kung gaano kabigat yung pinagdadaanan nila. Ayun, mga ka-business, napag-usapan na po natin yung kung ano yung sintomas ng depressions, kung paano siya nakukuha or paano siya nade-develop. Ngayon mga ka-business, ano yung mga pwedeng gawin ng mga may depression? Una mga ka-business, acknowledge it or sabihin mo sa sarili mo na, oo, nahihirapan ako pero gusto kong gumaling. Parang ano yan mga ka-business ang unang hakbang talaga dyan ay yung pagtanggap natin para mag-heal tayo. Pangalawa mga ka-business, gumalaw kahit konti. Parang maglalakad ka kasi dyan lumalabas yung natin, dopamines at endorphins, yung mga natin, natural mood boosters. Pangatlo, kumonekta. Kasi mga ka-business, yung simpleng pakikipag-usap, doon natin nararamdaman yung sense of belongingness. Pang-apat mga ka-business, seek professional help. Nandyan po yung mga therapists natin, mga psychiatrists, psychologists, trained po sila para tulungan tayo na i-build up ulit yung sarili natin. Hindi naman nagiging mahina or hindi naman kahinaan ang paghingi ng tulong. Ito po ay katapangan. At patungkol naman po sa anxiety, ano po ba yung mga maaari nilang gawin or ano po ba yung maaari nating gawin if nakakaranas na tayo ng mga sintomas ng anxiety? Una po ay maaari nating i-ground yung sarili natin sa present, sa kasalukuyan at hindi sa mga what ifs ng isip natin. Pangalawa, limit caffeine. Ayan, kasi nakakadagdag po yan sa sa pagkakaroon ng tense sa dibdib natin or yung mga energy drink. Ayan, mga ka-business. Pangatlo, set worry time. Ibig sabihin, maglalaan ka ng oras mo sa pag-alala. Pagkatapos nun, bitawan mo na. Parang doon, makokontrol natin yung pag-overthinking natin. Pang-apat mga ka-business ay practice mindfulness. Dito pwede tayo mag-deep breathing, meditation, or yung paghinga ng malalim. Makakatulong po ito upang mapakalma yung amygdala po natin. Yung amygdala po, ito po yung stress center sa utak natin. So, yun mga ka-business, kung tayo nakakaranas na ng mga sintomas ng depression or anxiety or yung mga mahal natin sa buhay, lagi nating tandaan yung awareness, connection, action, and hope. Awareness, ina-acknowledge mo yung nararamdaman mo. Hindi mo siya dine-deny. Aware kang ito yung nararamdaman mo na dumadaan ka sa ganitong sitwasyon. Pangalawa, connection. Connection, yung maaari tayong mag-share kahit papano sa mga pinagkakatiwalaan natin na maaaring makatulong sa atin at handang makinig sa nararamdaman natin. Pangatlo, action. Yung mga bagay or mga gawi na maaaring makatulong sa atin katulad ng paglalakad, jogging, kahit konti lang mga ka-business, kahit konting oras lang, basta tuloy-tuloy. Pang-apat ay yung hope. Lagi natin tandaan mga ka-business na hindi ka nag-iisa, hindi tayo nag-iisa. Though, minsan hindi siya madaling isabuhay. Kumbaga, hindi siya madaling may adapt ng isang taong nakakaranas ng anxiety or depression. Pero tayo mga ka-business, tayo na lang ang magparamdam sa kanila na hindi sila nag-iisa. At huwag nating isipin na masama ba akong tao? Bakit ako nakakaranas ng ganito? Hindi mga ka-business, meron po tayo mga mental health professionals na handang umalalay at makinig po sa atin. At ayun mga ka-business, yung simpleng salitang kamusta ka or yung pangangamusta natin ay malaking bagay na po iyon para makatulong tayo sa mga taong dumadaan sa ganitong sitwasyon. Dahil sa ganong paraan mga ka-business, mapapadama po natin sa kanila na hindi sila nag-iisa, na may kakampi sila, at sa ganong paraan, mabibigyan din natin sila ng motivation para
lumaban ulit sa hamon ng buhay. At kayo na po mga ka-business, kung nakakaramdam po kayo ng ganong sintomas or sitwasyon, alam kong hindi po siya madali. At kung minsan hindi sapat yung mga words of affirmation na naririnig natin, kung meron man. Kaya meron po tayong mga mental health professionals ang nag-o-offer po ng therapy or online consultation. So, murang halaga lamang po mga ka-business. Ayan, ilalagay ko po sa ating screen para kung kayo po or mga kamag-anak nyo ang kinakailangan na sa ganitong therapy or consultations, ay wag po tayong mahiya at based po sa aking research, may mga sumubok na rin po at nakatulong din naman po sa kanila. Ayun lamang po mga ka-business, sana po may naihatid po ako sa inyong kaunting kaalaman or awareness patungkol po sa mental health. At kayo rin po mga ka-business, lagi nyo rin pong tatandaan na you are valid, your emotions are valid, at hindi po kayo nag-iisa. Ayun lamang po mga ka-business, maraming pong salamat sa panonood at sana po sa mga susunod pa rin po nating vlog ay nandyan pa rin po kayo. Ayun lamang po mga ka-business, never say goodbye. Tomorrow is another day. Bira banat.